Ang balabal ng pamumuno ay hindi isang kasuotan ng karangalan. Ito ay isang sapot na hinabi mula sa bato, at ang bigat nito'y lumapag sa mga balikat ni Josue, na may bigat at katiyakan ng takip ng isang libingan. Mag-isa siyang nakatayo sa itaas ng mga pampang na natatanaw ang maunos at maputik na tubig ng Jordan. Isang malungkot na anyo laban sa malawak at walang pakialam na kurtina ng papalapit na gabi. Sa kabilang pampang, ang mga pader ng Jericho ay sumasalo sa mga huling baga ng papalayong araw. Isang nakakatakot na anino ng pagsuway. Ang mga sulon nito ay nagsisimulang tumusok sa takip-silim na parang mga mapagbantay na mata ng isang sinauna at masamang Diyos. Ang katahimikan mula sa kalangitan, ang pinakamabigat sa lahat ng pasanin, hindi isang kawalan, kundi isang matigas na bagay, isang pader ng makintab na obsidyano sa pagitan niya at ng Diyos na dating nangusap kay Moises sa mga haliging apoy at ulap. Isang Diyos na tila ngayoy kinalimutan na ang tunog ng pangalan ni Josue. Siya ay isang heneral na nakatitig sa kuta ng kaaway. Gayong ang tunay niyang kailangan ay ang maging isang propeta na nakaririnig sa kalooban ng kabanalan at ang agwat sa pagitan ng kung sino siya at kung sino ang dapat siya ay parang kasing lawak at kasing hirap tawirin ng ilog na bumabaha sa kanyang harapan. Dala-dala niya ang alaala ni Moises na parang isang palagian at panloob na kirot, isang multong bahagi ng katawan na dama pa rin ang pag-aspas ng dati nitong lakas. Naaalala niya ang gaan kung paanong taglay ni Moises ang kanyang autoridad, ang paraan kung paano siya lumalabas mula sa tuldang tipanan na ang liwanag ng Diyos ay kumakapit pa sa kanyang mukha. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa isang katiyakan na kayang pakalmahin ang takot ng 1,000,000 kaluluwa. Ginamit ni Moises ang isang simpleng tungkod ng pastol, isang karugtong ng banal na kalooban na humahati sa mga dagat at nagpapabukal ng tubig mula sa bato, samantalang si Josue na may natatagpuan ang kanyang kamay, na paulit-ulit na nakapatong sa malamig at walang awang puluhan ng kanyang tansong espada, isang kasangkapan ng laman at dugo, ng mga taktika at katatagan. Isang kaawa-awang pamalit sa mga himalang sa tingin niya'y wala siyang kakayahang utusan. Ito ang kaibuturan ng kanyang lihim na pangingilabot, ang katotohanan ng isang impostor na nagnanaknak sa katahimikan ng kanyang kaluluwa na ang Diyos ay nagtalaga ng isang sundalo upang gawin ang trabaho ng isang propeta, at sa paggawa nito ay hinatulan silang lahat na magmartsa sa likod ng isang taong ang kaya lamang makita sa mundo ay mga posisyong madaling ipagtanggol at mga kahinaang pantaktika. Isang taong nakikinig para sa makatindig balahibong utos ng Diyos, ngunit ang naririnig lamang ay ang nagkakagulong pagtibok ng kanyang sariling kapos na puso. Ang nagkakagulong ritmong iyon ay sumunod sa kanya mula sa malungkot na pampang patungo sa nakakasukang init ng tolda ng pamunuan, kung saan nagkakatipon ang mga pinuno ng mga tribo. Ang hangin sa loob ay siksik sa amoy ng nilangisang katad, pawis, at sa halatang-halatang halimuyak ng takot. Tumingin sila sa kanya. Ang kanilang mga mukha'y sinisindihan ng aandap-andap na ilawan. Ang kanilang mga matay naghahanap ng anino ng katiyakan ni Moises, at ang natatagpuan lamang ay ang pilit na pagtitimpi ng isang komandante na desperadong sinusubukang huwag ipakita ang panginginig ng sarili niyang espiritu. Si Caleb ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang matandang kaibigan, ang kanyang kapatid sa digmaan mula sa mapaminsalang paglalakbay na iyon,
40 na ang nakalipas. Ang presensya nito ay kapwa pinagmumulan ng kapanatagan at ng matinding paggunita. Ang pananampalataya ni Caleb ay isang bagay na gawa sa batong granito, hindi natitinag at dalisay, at nagsisilbi lamang itong pagbibigay diin sa gumuguhong batong buhangin ng pananampalataya niya. At saka si Elidad, isang matanda mula sa tribo ni Ruben, na ang balbas ay kasimputi ng asin sa disyerto, ay tumikhim. At ang tunog ay kumaskas sa tenso at tahimik na tolda. Aming Panginoon, Josue, simula niya. Ang kanyang tinig ay manipis, ngunit may taginting. Tayo'y nakatayo sa bingit ng ating tadhana, isang tadhanang ipinangako ng Diyos, ngunit naantala dahil sa kahinaan ng ating mga ama. Ang kanyang mga mata, malabo at napapalibutan ng edad, ay tumitig kay Josue. At isang katahimikan ang bumalot sa pagtitipon. Dapat nating alalahanin ang aral ng Kadesh Barnea. Hindi ba dapat nating alalahanin kung paanong ang ulat ng 12 tao, isang ulat ng takot, isang ulat ng pagdududa ay lumason sa puso ng isang henerasyon at humatol sa kanila na mamatay sa ilang ang kanilang mga matay, hindi na kailanman masisilayan ang lupaing kaong ngayon, ay nasa ating harapan. Ang mga salita, bagamat binalangkas bilang isang pangkalahatang babala, ay mga palasong tinututok sa isang target. Naramdaman ni Josue ang pagtama ng mga ito. Bawat isa ay isang panibagong butas sa kanyang sugatan ng tiwala, sapagkat siya ay isa sa 12 iyon. Nakatayo sa tabi ni Caleb, laban sa 10 iba pa. Pinunit ang sariling damit sa pighati, habang pinapanood niyang tunawin ng lason ng kanilang mga salita ang tapang ng isang buong bansa. Ang talumpati ni Elidad ay isang napakahusay at malupit na hagupit. Isang pampublikong paalala na bagamat si Josue ay naging tapat noon, siya rin ay may matalik na koneksyon sa pinakamalaking kabiguan sa kanilang kasaysayan. Isang kabiguan sa pagmamanman. Isang kabiguan ng espiritu na nagsimula sa simpleng kilos ng pagpapadala ng mga tao upang tumingin. Ang paikot-ikot at nakakasukang luhika ng lahat ng ito ay bumalot sa kanya upang sumulong ng may karunungan ay nangangailangan ng kaalaman tungkol sa kaaway. Ngunit ang mismong pagkilos ng paghahanap ng kaalamang iyon ang siyang nagpahamak sa kanila noon, isang kabalintunaan na nag-iwan sa kanya na paralisado, bihag sa pagitan ng multo ng walang ingat na pananampalataya at ng multo ng maingat na kabiguan, habang ang ibang mga matatanda ay bumubulong ng kanilang pagsang-ayon. Ang kanilang mga bulong ay humahabi ng isang lambat ng pag-asa at pagkabalisa sa paligid niya. Ang isipan ni Josue ay umikot ng umikot. Ang mahahaba at palikulikong mga pasilyo ng kanyang alaala ay nagbabalik sa kanya sa sinunugang araw na lugar na iyon, sa mga takot na mukha ng kanyang mga kapwa, espiya na naglalarawan ng mga higante at mga nakukutaang lungsod. Ang kanilang mga salita ay ginagawang isang libingan ng pag-asi ang isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Naramdaman niyang muli ang lubos na kawalan ng magawa sa sandaling iyon. Ang galit at pighati ng makita ang isang buong bayan na pinipili ang pamilyar na pagkaalipin sa disyerto kaysa sa nakakatakot na kalayaan ng pangako. At ngayon, habang tinitingnan niya ang mga mukha ng kanilang mga anak, nakita niya ang parehong takot na pag-aalinlangan na nagkukubli sa kanilang mga mata. Isang henetikong mana ng pagdududa.
Alam niya na may kasamang nakakahiwang katiyakan na kung uutusan lamang niya silang sumulong, batay sa pananampalataya lamang ang minanang takot na iyon, ang malalim na nakatanim na alaala ng kabiguan ay dudurog sa kanila bago pa man sila makarating sa pampang ng ilog. Kailangan niyang bigyan sila ng higit pa, isang bagay na nahahawakan. Kailangan niyang bigyan ang sarili niya ng higit pa. Tumayo siya. Ang batong balabal ng kanyang awtoridad ay parang mas bumigat pa kaysa dati. Ang magulong bagyo sa kanyang isipan ay natatakpan ng isang mukhang inukit mula sa bato ng disyerto. Matalino ang sinabi ni Eldad. Matatag ang boses ni Josue. Hindi nagpapakita ng anumang kaguluhan sa loob. Ang nakaraan ay isang aral, hindi isang hawla. Hindi tayo pamumunuan ng mga takot ng ating mga ama. Hinayaan niyang gumala ang kanyang tingin sa buong tolda. Sinasalubong ang mga mata ng bawat lalaki. Ngunit hindi rin tayo susulong ng pikit mata. Ang pananampalataya ang kalasag, ngunit ang kaalaman ang sibat. Ng gabing iyon, matagal matapos maghiwa-hiwalay ang konseho, lihim siyang nakipagkita sa dalawang lalaki sa kanyang sariling tolda. Ang una ay si Salmon, isang lalaking ang tahimik na pagbabantay ay nagpapaalala kay Josue ng isang matiyagang mga ngaso. At ang pangalawa ay si Zimri, mas bata, mas mabilis, na may hindi mapakaling enerhiya ng isang lobo. Hindi niya sila binigyan ng mga utos ng isang general na naghahanap ng simpleng pagtatasa ng militar. Lumuhod siya sa harap ng mapang iginuhit sa lupang sahig. Ang kanyang daliri tinutunton ang balangkas ng mga pader ng Jericho. Ang kanyang boses ay mababa at matindi. Isang halos pabulong na tinig na nagdadala ng buong bigat ng kanyang 40 taong pasanin. Hindi ko kayo ipinapadala upang bilangin ang kanilang mga karwahe o sukatin ang taas ng kanilang mga pader. Sabi niya, nag-aangat ng tingin mula sa mapa upang tumitig sa kanilang mga mata. Ginawa na iyan ng 10 espiya at mga numero lamang na nagpakain sa ating takot ang kanilang dinala pabalik. Ipinapadala ko kayo upang hanapin ang kanilang puso. Lakarin ninyo ang kanilang mga kalye. Pakinggan ninyo ang kanilang mga bulong. Tumingin kayo sa mga mata ng kanilang mga tao. Sila ba ay puno ng kayabangan o nagtatago sila ng isang pangingilabot na sumasalamin sa atin? Hindi ko kailangan ng ulat para sa aking isipan. Kailangan ko ng isang katotohanan para sa ating kaluluwa. Huminto siya. Ang liwanag ng ilawan ay lumilikha ng malalalim na anino sa kanyang mukha na nagpamukha sa kanya na mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Hanapin ninyo ako ng isang dahilan upang maniwala na mas malakas kaysa sa alaala ng ating kabiguan. Pinanood niya silang dahan-dahang lumabas ng tolda. 2 aninong nilamon ng mas malaking kadiliman. Sumara ang takip ng tolda. At ang katahimikan ay bumalik, lubos at malalim. Muli siyang nag-iisa. Isang malungkot na komandante, nakagagawa lamang ng mismong kilos, na humantong sa paggawasak ng kanyang bayan. 40 taon na ang nakalipas. Inilagay niya ang kanyang pag-asa hindi sa isang tanda mula sa langit, kundi sa mga yapak ng 2 mortal na tao. At ang bigat ng sugal na iyon ay lumapag sa kanya. Iniiwan siyang nag-iisip kung ginagabayan ba niya ang kanyang bayan patungo sa kanilang ipinangakong tahanan o simpleng minamartsa lamang sila patungo sa isang mas bago at mas nakapangingilabot na ilang. Ang unang araw ng pagkawala ng mga espiya ay isang pagsubok ng balisang panalangin. Nilakad ni Josue ang paligid ng malawak na kampo.
Ang alikabok ng 1,000,000 yapak ay kumakapit sa kanyang mga sandalyas. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng pagsusumamo at estratehiya. Pinilit niyang tingnan ang misyon sa pamamagitan ng malamig na lente ng isang sundalo. Kinakalkula ang mga probabilidad. Ginuguhit ang mga posibleng ruta ng pagtakas sa kanyang isipan. Ngunit ang mapanghimasok na multo ng Kadesh Barnea ay bumubulong sa mga gilid ng kanyang pokus, ginagawang isang referendum sa kanyang kaluluwa ang bawat pagsusuri sa taktika. Ang sikat ng araw ay humahampas na parang walang awang martilyo sa palihan ng tigang na kapatagan, at sa bawat oras na lumilipas, ang katahimikan mula sa kabilang pampang ng Jordan ay lalong bumibigat, mas mapanumbat. Nakikita niya ang mga matatanda na nagmamasid sa kanya mula sa lilim ng kanilang mga tolda. Ang kanilang mga mukha'y walang ekspresyon, ngunit ang kanilang mga mata'y matalas sa paghatol. At alam niyang siya'y kanilang tinitimbang. Sinusukat siya laban sa imposibleng alaala ni Moises at natutuklasang siya'y kapos. Pagsapit ng 2 araw, ang pagsubok ay naging isang nagbabagang pugon. Ang pag-asa na dating aandap-andap na kandila ay isa na lamang usok, at ang mga bulungan sa kampo ay nagsama-sama na upang maging isang mahina at nakakatakot na ugong na tila nanggagaling sa mismong lupa. Ang hangin ay siksik dito, isang sakit ng pagdududa na kumakalat mula sa isang tolda patungo sa isa pa. Ang mga batay umiiyak ng walang dahilan, at ang kanilang mga inay pinatatahimik sila na may pahiwatig ng pagkasindak sa kanilang mga boses. Nagkaroon ng mga away dahil sa rasyon ng tubig. Nakita ni Josue ang lahat ng ito. Naramdaman ang lahat ng ito bilang isang pisikal na bigat sa kanyang balat. Ang kanyang autoridad ay parang isang marupok na patong sa ibabaw ng isang kumukulong sentro ng pagkasindak. Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Caleb habang nakatitig siya sa mga hindi kumukurap na ilaw ng Jericho. Ang presensya ng matandang lalaki ay isang matatag at nakakaginhawang pader. Malalakas na bata sila, Josue, sabi ni Caleb. Ang kanyang boses ay isang mahinang dagundong. Ang Panginoon na nagprotekta sa atin mula sa mga higante ang magpoprotekta sa kanila mula sa mga taga-Jericho. Ngunit ang mga salita ng aliw ay parang asido. Ipinaalala nito kay Josue na 40 taon na ang nakalipas. Ang kanilang sariling lakas at pananampalataya ay lubos na hindi naging sapat. Hindi ito naging sapat upang baguhin ang agos ng takot noon. At kinatatakutan na niyang hindi rin ito magiging sapat ngayon. Isinugal niya ang 2 buhay at kasama nito ang marupok na moral ng isang buong bansa. At naramdaman niya ang nakakadurog na katiyakan na siya'y natalo. Ang 3 araw ay walang dalang balita at kasabay ng nakakasukang bukang liwayway nito. Ang kawalan ng pag-asa ay tuluyan ng nag-ugat. Nagtago si Josue sa kanyang tolda. Hindi na makayanan ang mga mapanuring tingin na puno ng habag. Lumuhod siya sa magaspang na alpombra. Ang bigat ng kanyang kabiguan ay gumigiit sa kanya pababa hanggang sa ang kanyang noo ay sumayad sa maalikabok na sahig. Siya ay naging isang hangal, isang mayabang, palalong hangal na inakalang kaya niyang daigin ang mga multo ng nakaraan. Inulit niya ang kasalanan ng Kadesh Barnea. At ngayon ang katahimikan ng Diyos ang kanyang sagot. Ang kanyang hatol, nanalangin siya. Ngunit ang mga salita ay abo sa kanyang bibig. Hindi siya humingi ng tagumpay o ng ligtas na pagbabalik ng mga espiya. Humingi lamang siya ng katapusan sa nakakadurog na katahimikan.
Isang katapusan sa paghihintay. Sumuko siya sa kawalan. Ang kanyang lakas ay naubos. Ang kanyang espiritu ay isang hungkag na upo. At sa ganap na kababaan ng pagod at pagsuko, ang kawalan ay tumugon. Hindi naglaho ang tolda, ang mundo ang naglaho. Siya ay hinablot mula sa kanyang katawan, inihagis sa isang puyo ng sumisigaw na kulay at tunog patungo sa isang lugar na lampas sa panahon. Nakatayo siya sa umuusok na pader ng isang nasakop na Jericho. Ang amoy ng dugo at abo ay pumupuno sa kanyang mga baga. Sa ibaba niya, ang kanyang mga sundalo, pagod ngunit matagumpay, ay tinitipon ang mga nakaligtas, ngunit may mali. Ang kanyang utos para sa mabilis at ganap na paghatol ay napahina. Nakita niya ang kanyang sarili o isang bersyon ng kanyang sarili na malambot pa sa sentimiento na nakikinig sa mga pakiusap ng mga matatanda ng lungsod. Pumapayag na iligtas ang mga bihasang manggagawa, ang mga eskriba, ang mga babae at mga bata na hindi direktang nasa ilalim ng sumpa. Ito ay isang gawa ng habag, isang gawa na ituturing ng dating siya na matuwid, isang paraan upang ipakita na ang Israel ay mas mabuti kaysa sa mga barbarong bansang kanilang pinapalitan. Pagkatapos, ang pangitain ay bumilis. Ang panahon ay dumaloy pasulong sa mga nakakatakot na agos. Nakita niya ang mga manggagawa ng Jericho na tinuturuan ang mga anak ni Juda na mag-ukit ng mga idolo mula sa kahoy at bato. Nakita niya ang mga eskriba ng Jericho na nagpapasok ng mga banayad na erehiya sa mga balumbon ng kautusan. Nakita niya ang mga iniligtas na kababaihan ng Jericho na nag-aasawa sa mga tribo. Ang kanilang mga oyayi ay hinahabi ang mga pangalan ni Baal at Asyera sa mga panaginip ng mga batang Israelita. Ang habag ng mananakop ay naging isang lason na direktang itinurok sa daluyan ng dugo ng kanyang bayan. Nagbago ang tanawin. Lumipas ang mga dekada na parang mga dahon ng taglagas sa isang bagyo. Nakatayo siya sa isang masamang Shiloh kung saan ang kaba ng tipan, ang mismong trono ng Diyos, ay nakalagay sa isang templong pinalamutian ng mga paikot-ikot at mahalay na disenyo ng sining ng Kanaan. Ang mga saserdote, mga inapo ni Aaron, ay nag-aalay ng mga handog gamit ang isang kamay habang tumatanggap ng suhol sa kabila. Ang mga tao ay yumuyukod sa kaban sa umaga at gumagapang palayo sa matataas na lugar upang sumamba sa mga Diyos ng pagpaparami sa gabi. Ang lupang pangako ay hindi naging isang tanglaw ng kabanalan. Ito ay naging isang pagong Ehipto, isang ginintoang hawla ng idolatriya at espiritual na pagkabulok, kung saan ang mga tanikala ay hindi gawa sa bakal, kundi sa kompromiso. Ang kanyang awa ay hindi sila iniligtas. Ito ang nagpahamak sa kanila. Muli siyang inihagis pasulong sa isang hinaharap ng malagim na kabiguan. Nakita niya ang mga hukbo ng isang malupit na imperyo mula sa silangan mga Asiryano na may mga matang parang tilad ng batong pingkian na dumaragsa sa mga burol ng Samaria. Pinanood niya sa matinding paghihirap habang ang mga masama at mahinang tribo ng Israel, ang kanilang lakas ay sinipsip ng mga henerasyon ng kawalan ng pananampalataya, ay pinapatay sa kanilang mga bukirin at kinakaladkad mula sa kanilang mga tahanan. Nakita niyang nasunog ang templo. Ang mga banal na gamit nito ay ninakaw. Nakita niya ang mga tao, ang kanyang mga tao, ang mga anak ng pangakong dapat niyang siguruhin na pinagsama-sama sa isang pamatok at minartsa palayo. Ang kanilang mga panaghoy ay umaalingaw-ngaw sa parehong walang pag-asang mga sigaw
ng kanilang mga ninuno sa Ehipto at nakita niya, nakatatak sa pangitain, ang sukdulan at walang patawad na katotohanan ang hinaharap na ito. Ang pahayag na ito ng pananampalataya ay isinilang mula sa iisang sandali ng sentimiento sa mga pader ng Jericho. Isinilang ito mula sa kanyang pag-aalinlangan. Isinilang ito mula sa kanyang pagnanais na maging isang mabuting tao, sa halip na maging isang kinakailangang instrumento, isang tinig, hindi ng kulog kundi ng bigat na nakakadurog sa buong sansinukob. Ang nagsalita hindi sa kanyang mga tainga, kundi direkta sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang isang pastol ay gumagabay sa kawan. Ang isang ama ay nagpapalaki ng anak. Ikaw ay hindi alinman sa kanila. Ikaw ang espada sa aking kamay. Ang isang espada ay hindi nakakaramdam ng awa. Hindi ito nag-aalinlangan. Hindi nito tinitingnan ang pagkakaiba ng maganda at ng lapastangan. Ito ay pumuputol lamang. Ang iyong habag ang kalawang napupurol sa iyong talim. Ang iyong sentimiento, ang lamat na dudurog sa iyong talim, maging kung ano ang aking ipinanday sa iyo. O panoorin mong lunurin ng iyong sentimiento, ang iyong bayan sa isang dagat ng kanilang sariling dugo. Nabiyak ang pangitain, at siya'y ibinalik sa kanyang sariling katawan, na may karahasan ng isang kidlat. Nakahandusay siyang humihingal sa sahig ng kanyang tolda. Ang magaspang na tela ay kumikiskis sa kanyang pisngi. Ang hangin ay tahimik at mainit. Ngunit siya'y nanginginig. Ang kanyang balat ay basa sa malamig na pawis. Ang natatakot at nag-aalinlangang taong lumuhod upang manalangin ay wala na, nasunog, hanggang maging abo sa apokaliptikong apoy na kanyang nasaksihan. Ang hungkag na espasyo sa loob niya ay hindi na walang laman. Ito ay napuno ng isang bagay na malamig, matigas, at nakakatakot na malinaw. Hindi na siya si Josue, anak ni Nun, ang tapat na sundalong pinagmumultuhan ng kanyang pinalitan. Siya ay isang instrumento, isang sandata, at sa wakas ay naunawaan na niya ang kanyang layunin. Sa sandaling iyon ng nakakikilabot na katahimikan, biglang binuksan ang takip ng tolda. Isang bantay ang nakatayo roon. Ang kanyang mukha'y nagliliwanag sa pananabik. Komandante, hingal niya. Nagbalik na sila. Ang mga espiya ay bumalik na. Dahan-dahang tumayo si Josue. Walang kagalakan sa kanyang puso. Walang pagbugso ng ginhawa. Mayroon lamang isang kalmado at walang damdaming pagkilala sa bagong datos. Lumakad siya palabas ng tolda. Ang kanyang tindig ay mas tuwid. Ang kanyang tingin ay pantay at nakakabahalang matatag. Nakita niya sina Salmon at Zimri, pagod at marumi, na pinagkakaguluhan ng mga nagbubunying sundalo. Itinaas niya ang isang kamay, at ang mga tao ay tumahimik, pinatahimik ng lubos, at hindi matinag na puwersa ng kanyang presensya. Dinala niya ang 2 espiya sa kanyang tolda, kasama ang ipinatawag na si Caleb. Habang nagsasalita si Salmon, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha sa kanilang kwento tungkol sa takot ng lungsod, sa kamangha-manghang pagpapahayag ng pananampalataya ng patutot na si Rahab, at sa kanyang pakiusap para sa awa, at sa kanilang panata na protektahan siya. Narinig ni Josue ang lahat ng walang ekspresyon. Ang dating Josue ay ituturing itong isang himala, isang nakakabagbag damdaming tanda ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa mga mahiwagang paraan. Iba ang nakita ng bagong Josue. Ang pananampalataya ni Rahab ay hindi isang himala. Ito ay isang estratehikong kahinaan sa pader ng kaaway.
Ang takot ng mga mamamayan ay hindi isang tanda ng banal na pabor. Ito ay isang taktikal na bentahe na dapat pagsamantalahan. At ang panata na ginawa ng mga espiya ay hindi isang usapin ng habag. Ito ay isang kontratang dapat tuparin ng may malamig na katumpakan. Kapwa bilang isang bagay ng integridad sa operasyon at bilang isang pagpapakita na ang salita ng Israel, maging sa pangako o sa banta, ay ganap. Nang matapos sila, ipinakita ang pulang panali bilang tanda ng kanilang panunumpa. Kinuha ito ni Josue. Ito ay isang manipis at marupok na bagay. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay sinalubong ang taimtim na tingin ni Salmon. Ang panata ay tutuparin, sabi ni Josue, at ang kanyang tinig ay walang bahid ng init, kasing patag, at kasing pinal ng isang tapyas na bato. Siya ay magiging isang asset, ang kanyang pamilya, isang protektadong pananagutan. Tiyakin ninyong naaalala ninyo ang eksaktong lokasyon ng bahay. Humarap siya kay Caleb. Ang kanyang mga mata ay parang tilad ng batong granito. Ang puso ng lungsod ay hindi lamang natutunaw. Ito ay bulok. Hindi tayo magiging mga tagapagpalaya. Tayo ay magiging mga siruhano. Puputulin natin ang sakit, ugat at sanga. Tinitigan ni Caleb ang kanyang kaibigan. Isang kislap ng pagkalito at alarma sa kanyang mga mata. Nakita niya, hindi ang pamilyar at mabigat na mukha ng lalaking kilala niya sa loob ng 40 taon, kundi ang maskara ng isang estranghero. Hindi matinag, malayo, at nakakatakot na payapa. Ang pagkawasak ay tapos na. Ang pagpapanday ay nagsimula na. Ang taong lumabas sa tolda ay hindi na ang parehong taong pumasok dito. Ang pagbabago ay wala sa kanyang kasuotan o sa kanyang tindig, bagamat ang dalawang ito'y tila mas naging matigas at malinaw. Ang pagbabago ay isang napakalaking paggalaw sa mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang mundo, na ilang oras lamang ang nakalipas, ay isang magulong ipo-ipo ng alaala, takot, at desperadong pag-asa, ay isa na ngayong pangkat ng matitigas at malilinis na linya. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng init ng araw. Itinuturing niya itong isang kondisyong pantaktika. Hindi na niya naririnig ang kinakabahang bulungan sa kampo. Pinoproseso niya ito bilang isang sukatan ng moral na kailangang pamahalaan. Ang nakakadurog na balabal ng pamumuno ay hindi inalis. Ito ay hininang na sa kanyang mga buto. Naging isang panloob na kalansay na gawa sa bakal. Ang kanyang mga mata ang pinakakita. Ang pinagmumultuhan at naghahanap na tingin ng nag-aalinlangan ay wala na. Pinalitan ng patag at tahimik na ibabaw ng isang nagilong lawa. Hindi na nila sinasalamin ang mundo. Sinisipsip nila ito. Pinoproseso ang liwanag at galaw sa isang malamig na kalkulasyon ng mga aset at banta. Ang kanyang paglakad, na dating mabibigat na hakbang ng isang sundalong may pasanin, ay naging matipid at tiyak. Bawat hakbang ay may layunin. Bawat kilos ay isang pahayag ng intensyon. Ang bagyo sa loob niya ay hindi lumipas. Ito ay pinagsiksik sa isang solo at di matitinag na punto ng katigasan ng diamante. Hindi na siya isang taong nakikipagbuno sa isang banal na utos. Siya na mismo ang utos na nagkatawang tao. Nagpatawag siya ng isang pulong ng mga matatanda at kumander. Hindi sa madilim at puno ng sabwatang init ng tolda ng pamunuan, kundi sa buo at walang awang liwanag ng katanghalian. Tumayo siya sa harap nila sa isang maliit na pagtaas ng lupa.
Pinipilit silang tumingala sa kanya. Iba na ang enerhiya sa pagtitipon ngayon. Isang masiglang pananabik na pinalakas ng balita ng ligtas na pagbabalik ng mga espiya. Inaasahan nila ang isang kwento ng pampalakas loob, isang kumpirmasyon ng pabor ng Diyos, isang panimula sa isang nakasisiglang panawagan sa pakikidigma. Ang tatanggapin nila ay isang dekreto, Sim-ilaydad ng Ruben, na pinalakas ng pagbabago sa kalooban ng lahat. Ang unang nagsalita, ang kanyang tinig ay mataginting sa kabanalan. Aming Panginoon, Josue, tiyak na ibinigay ng Panginoon ang kanilang mga puso sa ating mga kamay ngayon, habang naghahanda tayong kumilos bilang kanyang instrumento ng paghatol. Alalahanin din na natin na siya ay isang Diyos ng awa. Ang sumpa ay nasa mga mandirigma, sa mga sumasamba, sa mga idolo. Tiyak na ang mga inosente, ang mga babae, ang mga bata ay maaaring iligtas. Maaari nating ipakita sa kanila ang liwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng ating habag. Isang bulong ng pagsang-ayon ang gumalaw sa mga matatanda. Ito ay isang makatwiran at makataong sentimento. Ito ang tinig ng dating Josue. Hinayaan ni Josue na mamatay ang bulungan sa isang nag-aabang na katahimikan. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumurap. Hinayaan niyang humaba ang katahimikan. Naging isang nahahawakang puwersa, isang bigat na gumigiit sa kanilang lahat. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit humiwa ito sa hangin na may nakakikilabot na katiyakan ng isang talim na tumatama sa bato. Walang inosente sa Jericho. Ang pangungusap ay maikli. Ito ay ganap. Nakabitin ito sa hangin. Isang blok ng yelo. Nagpatuloy siya. Bawat salita ay isang maingat na inilagay na bato sa isang pader ng nakakatakot na luhika. Ang lungsod ay isang salot. Ang mismong pag-iral nito ay isang insulto sa pangako ng Diyos. Hindi tayo isang hukbo ng pananakop. Tayo ang panistis sa kamay ng banal na siruhano. Ang operasyon ay magiging ganap. Bawat lalaki, bawat babae, at bawat bata ay isang sisidlan ng sakit. Ang kanilang mga awit ay mga himno ng lason. Ang kanilang mga likha ay mga kasangkapan ng idolatriya. Ang kanilang mga anak ang mga binhi ng katiwalian sa hinaharap. Huminto siya. Ang kanyang nagyelong tingin ay gumala sa kanilang mga tulalang mukha. Ang inyong awa ay isang sakit na nakakahawa. Ito ang kahinaang nagdala sa ating mga ama sa kamatayan sa buhanginan. Ito ang sentimentong sisira sa banal na gawaing ito mula sa loob. Nagsasalita kayo ng habag. Nagsasalita ako ng kadalisayan. Ang dalawa ay hindi maaaring umiral ng sabay sa lugar na ito. Tayo ay pupuputol. Tayo ay maglilinis. Susunugin natin ang sakit hanggang sa walang matira, kundi malinis na abo. Itinuro niya ang isang solo at matatag na daliri kay Zimri na nakatayo sa gilid ng pagtitipon. Walang makaliligtas. May isang pagbubukod, ang aset na kilala bilang si Rahab, at lahat ng matatagpuan sa loob ng kanyang bahay. Ang pagliligtas sa kanya ay hindi isang gawa ng awa. Ito ay ang pagtupad sa isang estratehikong kontrata. Nagbigay siya ng impormasyon. Magbibigay tayo ng kaligtasan. Iyon lang. Tumingin siyang muli sa mga matatanda. Ang kanilang mga mukha ngayon ay maputla sa pinaghalong pagkamangha at panginglabot. Hindi ito isang debate. Hindi ito isang talakayan.
Ito ang kalooban ng Diyos na ipinaabot sa pamamagitan ko. Ihanda ninyo ang inyong mga tauhan. Iparating ninyo ang utos. Hindi magkakaroon ng pag-aalinlangan. Hindi magkakaroon ng paglihis. Magkakaroon lamang ng ganap at di matitinag na pagsunod. Iyon lang. Tumalikod siya at lumakad palayo. Iniiwan silang nagyelo sa isang katahimikan na mas malalim at mas nakapangingilabot kaysa sa anumang naranasan nila noon. Dumating sila na naghahanap ng inspirasyon. Binigyan sila ng bakal, kalaunan, habang ang araw ay nagsisimulang dumugo sa abot tanaw. Natagpuan siya ni Caleb na nakatayong mag-isa sa tabi ng ilog. Isang anino ng perpektong katahimikan. Sa isang mahabang sandali, walang sinabi si Caleb. Simpleng nakatayo lamang sa tabi ng lalaking naging kapatid niya sa loob ng 40 taon. Josue. Sa wakas ay nagsimula si Caleb. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa masakit na pagkalito. Kasama mo ako sa tulda. Nakita ko ang iyong mukha. Narinig ko ang iyong tinig. Hindi iyon ang taong kasama kong tumayo laban sa 10 espiya sa Kadesh Barnea. Hindi lumingon si Josue. Nanatili ang kanyang mga mata sa madilim na tubig. Mahina ang taong iyon. Ang mga salita ay malamig. Walang anumang damdamin. Napapiksi si Caleb na parang sinaktan. Mahina. Ang taong iyon ay puno ng pananampalataya. Puno siya ng puso. Umiyak siya para sa kahangalan ng ating bayan. Nasaan ang pusong iyon, Josue? Ano ang nangyari sa iyo sa toldang iyon habang kaming lahat ay naghihintay sa takot? Nanatiling tahimik si Josue. Isang estatwa ng batong granito laban sa takip silim. Lumapit si Caleb. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang desperado at nagmamakaawang bulong. Kapatid ko, ano ang nakita mo? Kausapin mo ako. Sa loob ng 40 taon, ay pinagsaluhan natin ang pasaning ito. Huwag mo akong itaboy ngayon. Sa wakas, lumingon si Josue. Ngunit ang mukhang iniharap niya kay Caleb ay isang maskara. Ang mga mata ay mga mata ng isang estranghero at tumingin sila kay Caleb. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang sakop, isang piyesa sa isang game board. Nakita niya ang malalalim na guhit ng pag-aalala sa mukha ni Caleb, ang pighati sa mga mata ng kanyang matandang kaibigan, at itinuring niya ang lahat ng ito bilang isang mapanganib na pananagutang emosyonal. Wala na ang taong iyon, Caleb, sabi ni Josue, at ang kanyang tinig ay ang tunog ng isang libingang isinasara. Siya ay isang pananagutan. Ang kanyang puso ay isang kahinaan na sanay nagkompromiso sa misyon. Walang lugar ang sentimento sa bagong digmaang ito. Digmaan, ito ang ating tahanan. Ito ang ating pangako. Ang Diyos ay Diyos ng buhay, hindi lamang ng kamatayan. Basag ang boses ni Caleb. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Pagtatama ni Josue. Ang kanyang tono ay klinikal, mapanuri. At ang kaayusan ay madalas na ipinapanday sa apoy. Ikaw ay isang mabuting sundalo, Caleb. Noon pa man, ang iyong pananampalataya ay isang mahalagang asset. Huminto siya. Hinahayaang bumaon ang lamig ng kanyang susunod na mga salita. Ngunit ang iyong sentimiento ay isang depekto. Inaasahan kong kokontrolin mo ito.
Ito ay isang pagtataboy. Ito ay isang pagputol. Ito ang katapusan ng isang kapatirang ipinanday sa mga disyerto ng Sinai at sinubok sa lilim ng mga higante. Tumingin si Caleb. Nakanganga ang bibig. Hinahanap sa malamig na mukha ng kanyang komander ang anumang kislap ng kaibigang nawala sa kanya. Wala siyang nakita. Wala nang natirang hahanapin. Talunan. Wasak ang puso. Nagbigay siya ng isang matigas at formal na tango. Tumalikod at lumakad palayo. Naiwang mag-isa si Josue. Ang huling init ng ugnayan ng tao ay lumalayo kasabay ng papalayong mga yapak ni Caleb. Pinanood niya ang kanyang pinakamatandang kaibigan na maglaho sa lumalaking kadiliman ng kampo. Naramdaman niya ang malalim at nakakikilabot na pag-iisa ng kanyang bagong tungkulin na bumalot sa kanya. Ngunit walang pighati, walang pagsisisi. Tanging isang malinis, malawak, at teribleng kawalan. Ang kabayaran ay nabayaran na. Ang instrumento ay handa na. Ang katahimikang iniwan ni Caleb ay hindi ang mapang-aping at mapanuring katahimikan ng Diyos na dating nagpahirap sa kanya. Ang katahimikang iyon ay isang pabigat, isang presensya. Ang bagong katahimikang ito ay isang kawalan, isang perpekto at malinis na bakum kung saan siya lamang ang nananahan. Hindi ito isang pasanin, ito ay isang kalagayan. Nakatayo si Josue sa pampang habang ang huling liwanag ay nilalamon ng mga burol sa silangan at hindi niya naramdaman ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Itinala niya ang direksyon at bilis nito, isang bagay na isinasaalang-alang sa taktika para sa pagsulong sa umaga. Ang alaala ng pusong sawing mukha ni Caleb ay hindi isang kirot ng pighati. Ito ay isang saradong talaan, ang huling entry sa isang kwenta ng isang kinakailangan, ngunit magastos na transaksyon. Kapatiran, pagmamahal. Pinagsamahang kasaysayan ang mga ito ay mga baryabol ng dating siya. Mga baryabol na napatunayang mga pananagutan. Ang mga ito ay isinaalang-alang, isinakwenta, at inalis na sa ekwasyon. Tumalikod siya mula sa ilog. Ang kanyang likod ay nakaharap sa lungsod ng kaaway at lumakad patungo sa puso ng kampo. Naghihiwa-hiwalay ang mga tao sa kanyang daraanan. Ang kinakabahang enerhiya ng araw, isang pinaghalong takot at pananabik, ay namuo sa isang tenso at puno ng paghangang katahimikan habang siya ay dumaraan. Hindi nila sinalubong ang kanyang mga mata. Tumingin sila sa lupa, sa kanyang maalikabok na sandalyas, at sa di matinag na linya ng kanyang panga. Hindi na siya ang kanilang kapatid na kasama nilang lumakad palabas ng Ehipto. Hindi na siya ang komander na kabahagi ng kanilang mga pagkabalisa. Siya ay naging isang permanenteng punto sa kanilang sansinukob, isang batubalani ng dalisay at malamig na kalooban. At sila ay mga pinong bakal na pipilitang ihanay ang kanilang sarili sa kanyang layunin. Naramdaman niya ang kanilang takot, ngunit hindi siya nito natinag. Ang takot ay isang kasangkapan. Nagbubunga ito ng disiplina. Tinitiyak nito ang pagsunod. Ito ay mas maaasahan kaysa sa pag-ibig. Sumikat ang bukang liwayway, kulay abo at matigas. Walang dakilang talumpati, walang madasaling pagtitipon. Tanging ang mga putol-putol at tiyak na mga utos na ipinarating sa pamamagitan ng mga komander ng bawat tribo. Ang mga tolda ay tiniklop, ang mga suplay ay binalot. Ang malawak at magulong lungsod ng isang pagalagalang bayan ay nabago, mindyadi isang disiplinado at nagmamartsyang hanay na may bilis at kahusayang hindi pa nito kailanman naranasan. Hindi lumakad si Josue sa gitna nila.
nag-aalok ng pampalakas loob o nag-aayos ng mga alitan. Nakatayo siya sa unahan ng hanay, sa likod lamang ng mga saserdote. Isang nag-iisang anyo na nakatingin lamang sa unahan. Siya ang proa ng isang malaking barko. Humihiwa ng landas sa dagat ng kawalan ng katiyakan. At ang milyon-milyong nasa likod niya ay mga kargamento lamang na inatasan sa kanyang ihatid. Dumating sila sa mga pampang ng Jordan. Ang ilog ay isang umuungal at kulay kaping agos, namaga dahil sa mga natunaw na yelo mula sa mga bundok sa panahon ng tagsibol. Ito ay isang mabigat na balakid, isang pisikal na manifestasyon ng imposible, at isang agos ng pagkabalisa ang gumalaw sa buong nagkakatipong bansa. Huminto sila sa gilid nito, nakatitig sa umaalimpuyong tubig. Ang alaala ng isa pang hindi matawid na anyong tubig, ang dagat na pula, ay isang malayong alamat na halos hindi na pinaniniwalaan sa isipan ng bagong henerasyong ito. Tumingin sila mula sa nagngangalit na ilog patungo sa tahimik na anyo ng kanilang komander. At ang tanong ay nakabitin ng hindi binibigkas sa hangin. Ano ngayon? Mararamdaman ng dating Josue ang kanilang takot bilang sarili niya. Itataas niya ang kanyang mukha sa kalangitan. Magmamakaawa para sa isang tanda, para sa himalang napakadaling inutos ni Moises. Makikipagbuno siya sa posibilidad ng kabiguan. Ang bigat ng 1,000,000 buhay na nakasalalay sa kanyang gawa ng pananampalataya. Ang Josue na ito ay walang naramdamang ganoon. Nakita niya ang ilog hindi bilang isang pagsubok ng pananampalataya, kundi bilang isang entablado. Nakita niya ang takot ng mga tao hindi bilang isang krisis, kundi bilang isang panimulang pangganyak. Ang himalang darating ay hindi isang regalo ng biyaya na dapat tanggapin ng may mapagkumbabang pasasalamat. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihang ngayon ay kanyang pinaglilingkuran, isang kinakailangang pagtatanghal upang pandayin ang mga huling kawing sa tanikala ng kapangyarihan. Ang pagkamangha ay isang mas mabisang kasangkapan kaysa sa inspirasyon. Humarap siya sa mga saserdote, napasan ang kaba ng tipan sa kanilang mga balikat. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Ang kanilang mga buko ay puti kung saan nila hinahawakan ang mga kahoy na pamalo. Sila ay mga banal na tao, ngunit sila ay mga tao pa rin, at sila ay natatakot. Ang Panginoon ng buong lupa ay nauuna sa inyo, sabi ni Josue. Ang kanyang tinig ay hinding isang aliw. Ito ay isang pahayag ng katotohanan, kasing simple at kasing tigas ng mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Kapag ang inyong mga paa ay sumayad sa gilid ng tubig, ang ilog ay titigil sa pag-agos. Hindi niya hinintay ang kanilang pagsang-ayon. Humarap siyang muli sa ilog. Ibinigay niya ang utos. Nag-atubili ang mga saserdote sa isang solo at nakakapigil hiningang sandali. Pagkatapos, udyok ng lubos at di matinag na puwersa ng kanyang kalooban. Ang nangungunang saserdote ay gumawa ng isang paudlot na hakbang pasulong. Pagkatapos ay isa pa. Ang buong bansa ay nagpigil ng hininga. Narating ng mga saserdote ang maputik na pampang. Ang tubig ay marahas na umiikot sa kanilang mga paa. Huminto sila. Hindi sila nilingon ni Josue. Alam niyang hindi sila susuway. Ang katahimikan ay humaba. Sinisira lamang ng dagundong ng ilog. Pagkatapos, itinaas ng unang saserdote ang kanyang paa at inilagay ito sa tubig. Ang epekto ay agaran at ganap. Sa itaas na bahagi ng ilog,
na parang isang dambuhala at di nakikitang dam ang biglang isinara. Ang malakas na agos ng tubig ay tumindig. Huminto ito sa pag-agos. Nagsimula itong tumaas. Nagpatong-patong. Isang umaalimpo yung likidong pader na umakyat ng mas mataas at mas mataas papatungo sa langit. Sa ibabang bahagi, ang sahig ng ilog ay nawalan ng laman na may malakas na higop at nagundong. Inilalantad ang isang malawak at basang landas ng mga bato at putik. Isang sabay-sabay na paghinga. Isang tunog ng 1,000,000 tao na lumanghap dahil sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang humagupit sa kapatagan. Sinundan ito ng isang alon ng nagagalak na mga sigaw, ng pag-iyak, ng tawanan. Ang imposible ay nangyari. Ang mga alamat ay totoo. Ang Diyos ay kasama nila. Hindi nakibahagi si Josue sa kanilang kagalakan. Pinagmasdan niya ito. Sinuri niya ang tindi nito, ang tagal nito. Itinala niya ito bilang isang matagumpay na operasyon, isang psikolohikal na tagumpay na magpapatibay sa kanyang kontrol at titiyak sa pagsunod sa mas mahihirap na araw na darating. Pinanood niya habang ang mga saserdote, ang kanilang sariling mga mukha ngayon ay maskara ng tulalang paggalang, ay dinala ang kaban sa gitna ng tuyong sahig ng ilog at tumayo roon. Isang banal na angkla sa puso ng himala. Nakatayo siyang mag-isa sa pampang. Pinapanood ang mga tribo na nagsisimulang mag-organisa, gumalaw, tumawid sa banging naging ilog lamang. Ilang sandali ang nakalipas. Ang landas patungo sa kanilang tadhana ay bukas. Ang lupain sa harap niya ay hindi na isang pangako. Ito ay isang mapa, isang serye ng mga layunin, isang larangan ng operasyon, ang mukha ng taong umiyak para sa kanyang bayan, ang puso ng kaibigang nagmahal sa kanyang kapatid, ang kaluluwa ng lingkod na natakot sa kanyang Diyos. Lahat ay wala na. Nilinis at pinalitan ng malamig, dalisay, at terribleng layunin ng espada. Siya ang pinunong kailangan nila. Siya ang sandatang kinakailangan ng Diyos. At siya ay lubos at walang hanggang nag-iisa. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi sa pagpupuri, kundi sa pag-uutos. Ang kanyang tinig ay humiwa sa masayang ingay, malinaw at matalas at ganap. Umabot sa kabilang panig ng nawalang laman, na ilog patungo sa mga naghihintay na komander. Ang kampo ng Israel sa kapatagan ng Jericho ay isang lugar na nagbagong anyo. Hinugasan ng himala sa Jordan ang mga huling bakas, ng pagod sa disyerto at reklamador na bayang dati sila. Sa halip nito ay isang bagong bansa, isinilang sa iisang araw, sa pagitan ng mga pader ng tubig. Kumilos sila ng may tahimik at disiplinadong layunin. Ang kanilang mga kilos ay may salungguhit ng isang malalim at takot na pagkamangha. Hindi sila tumingin kay Josue ng may pamilyar na katapatan na ibinibigay sa isang komander. Tumingin sila sa kanya tulad ng pagtingin sa gilid ng isang ulap bagyo o sa puso ng isang apoy. Hindi na siya ang kanilang pinuno. Siya ay naging kanilang tadhana. Isang buhay na sagisag ng banal na kalooban na humiwa ng landas sa gitna ng imposible. Nakatayo siya sa isang mababang burol ng gabing iyon. Ang malawak na kampo ay isang dagat ng aandap-andap na apoy sa kanyang likuran. Ang tahimik at monolitikong mga pader ng Jericho sa kanyang harapan. Hindi siya nakatingin sa lungsod bilang isang general na nag-aaral sa isang kuta. Tinitingnan niya ito tulad ng isang bihasang manggagawa na sinusuri ang isang blok ng hindi pa natatabas na bato. Ang problema ay malinaw. Ang kasangkapan ay nasa kanyang kamay. Ang resulta ay natukoy na.
Ang espasyo sa pagitan ng sandaling ito at ng pagbagsak ng lungsod ay isang usapin na lamang ng proseso. Hindi siya pinagmumultuhan ng mga multo ng dati niyang sarili dito. Wala na sila. Ang alaala ng taong nanginginig sa pagdududa, nananabik sa isang tanda, nanaramdaman ang bigat ng pamana ni Moises, ay isa na ngayong makasaysayang artifact. Isang kwento tungkol sa ibang tao. Naisip niya si Moises. Hindi na may dati at masakit na inggit, kundi may isang bago at klinikal na pag-unawa. Si Moises ang pastol na inatasan sa magulo, emosyonal, at sa huli nakakadurog-pusong gawain ng paggabay sa isang may depekto at minamahal na kawan. Sa huli, iyon ang sumira sa kanya. Pinalo niya ang bato sa galit. Isang huling makataong sigaw laban sa katigasan ng ulo ng mga taong minahal niya. At dahil sa iisang sandaling iyon ng damdamin, pinagbawalan siyang makapasok sa lupang pangako. Nakita ni Josue ang aral ng may perpekto at nakakikilabot na kalinawan. Ang misyon ay nangangailangan ng isang instrumento, hindi isang pastol. Nangangailangan ito ng isang puwersa na hindi masisira ng pag-ibig o magagalit sa pagsuway. Nangangailangan ito ng isang kalooban na hindi kanya ang pangitain ay hindi lamang nagpakita sa kanya ng hinaharap, sinunog, at isinara nito ang kanyang kaluluwa. Tinanggal ang mga bahagi niya na madaling tablan ng mismong mga damdaming nagpabagsak sa kanyang dakilang pinalitan. Naisip niya si Caleb, at sa unang pagkakataon, nakita ng makapangyarihang mata ang tanawin sa loob ng bagong kaluluwa ni Josue. Hindi ito isang lugar ng pagdurusa o pagsisisi. Ito ay isang malawak, tahimik na kapatagan ng makintab na obsidyano sa ilalim ng isang kalangitan ng malamig at di kumukurap na mga bituin. Ang alaala ng masakit na mukha ng kanyang kaibigan ay umiral doon hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang bantayog, isang matigas at malungkot na bato na nagmamarka sa lugar kung saan ginawa ang huli at kinakailangang sakripisyo, pag-ibig, pakikipagkaibigan, alaala. Bighati ang mga ito ay mga artifact ng isang limot na bansa, ang balarila ng isang patay na wika. Nakikilala niya ang mga ito, ngunit hindi na niya maramdaman. Ipinagpalit niya ang init ng isang pinagsasaluhang apoy para sa malamig at ganap na katiyakan ng mga bituin. At alam niya, nang walang anumang kislap ng pagdududa, na ginawa niya ang tanging pagpili na ginagarantiyahan ang kinabukasan ng kanyang bayan. Ito ang malalim at teribleng kahalagahan ng kanyang pagbabagong anyo. Upang masiguro ang isang tahanan para sa milyon-milyon, isang tao ang kinailangang maging walang tahanan sa kanyang sariling espiritu. Upang magpanday ng isang bansang may mga batas, isang tao ang kinailangang maging isang batas sa kanyang sarili. Upang maging sisidlan ng isang banal na pangako, isang tao ang kinailangang hungkagin ng buo ang kanyang sarili. Walang iniiwan sa kanyang sariling mga pagnanasa, kanyang sariling mga takot, kanyang sariling mga pag-ibig. Siya ay naging ang terrible, maganda, at malungkot na bagay na hinihiling ng kasaysayan sa mga arkitekto nito. Isang taong kayang mag-utos ng isang himala nang hindi nakakaramdam ng kagalakan, at kayang magdekreto ng isang paglipol nang hindi nakakaramdam ng awa. Ang tao, si Josue, anak ni Nun, ay isinakripisyo upang ang alamat. Si Josue, ang espada ng Israel, ay maisilang habang pinipintahan ng bukang liwayway ang silangang kalangitan sa mga kulay ng bakal at dugo. Bumaba siya mula sa burol. Ang kanyang mga komander ay naghihintay.
Ang kanilang mga mukha'y tenso, ang kanilang tindig ay matigas. Handa na sila para sa utos na gumawa ng mga makinaryang panlusob. Ihanda ang mga pambayo, simulan ang madugo at karaniwang gawain ng digmaan. Nilampasan sila ni Josue patungo sa mga naghihintay na saserdote at sakaban. Hindi niya hinarap ang kanyang mga komander na may mga plano ng pag-atake. Ibinigay niya sa kanila ang unang tunay na utos ng bagong digmaan, isang utos na isinilang, hindi mula sa estratehiyang militar, kundi mula sa ganap at di mapag-aalinlanganang pagsunod sa tahimik na kalooban ngayon ay kanyang pinaglilingkuran. Ang hukbo ay bubuo ng isang hanay. Patag ang kanyang tinig. Madaling umabot sa tahimik na hangin ng umaga. Ang kaban ng Panginoon ang mangunguna. Kayo ay susunod. Iikutan ninyo ang lungsod ng isang beses. Huminto siya. Hinahayaang gumala ang kanyang tingin sa kanilang mga nalilito. Ngunit hindi tumututol na mga mukha. Hindi kayo gagawa ng anumang ingay. Walang salita. Walang sigaw ng digmaan. Ang tanging tunog ay ang mga trumpeta ng mga saserdote. Magmamartsa kayo sa ganap na katahimikan. Kapag nakumpleto na ang pag-ikot, babalik kayo sa kampo. Ito ay isang kabaliwan na utos, isang parada ng tahimik na pananakot sa mga sundalo ng anumang ibang hukbo. Ito ay kahibangan sa mga taong ito na nakatingin sa mukha ng kanilang komander. Ito ay simpleng susunod na hakbang sa isang proseso na hindi na nila sinusubukang unawain. Ang kanyang awtoridad ay kasing ganap ng himalang humati sa Jordan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa matataas at mapanghamong mga pader ng Jericho na nakikita hindi ang bato at mga sundalo, kundi ang susunod na linya lamang sa banal na tekstong inatasan sa kanyang isulat sa balat ng lupa. Siya ay isang instrumento, hinasa at handa. Siya ay isang pinuno, kinatatakutan at sinusunod. Siya ay isang bantayog, itinayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang sariling puso. Siya ay nag-iisa at siya ay ganap. Ibinigay niya ang huli at tahimik na utos na magsisimula sa wakas.